Pakinggan natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyo lahat. Alam niyo, palagi niyong nadidinig, di ba, mayroon sinasabi, once an addict is always an addict. So, hindi natin patutunayan yan. Yan ay nangyayari sa mga tinatawag nating may chronic addiction. Pero sa ganitong pagkakataon, alam mo, Daniel, ang laki ng potential mo na talagang malaki yung pagbabago. Bakit sinabi mo, kung totoo yun na talagang 6 months ka lang na gumagamit, malaki yung recovery period na sinasabi. Kasi yung iba sobrang tagal na, kaya yung iba naaapektuhan ang utak. Pero at isip. Pero sa pagkakataong ito, ayokong tawagin ang mga tao na naging addict na ganito. Actually, ang tawag po dito na magandang termino is ang tawag sa kanila in recovery. Kasi pag sinabi mong addict, stigmatize ka agad eh. Ibig sabihin parang sinasabi na ay galing yan sa ganito, sa rehab, ay nakulong yan. Kung ano kaagad ang mga nakaakibat na hindi magaganda or negatibong mga pangalan. Pero tatandaan natin na ang mga ganitong mga tao na nagbabagong buhay, may mga pagkakataon na sinasabi nagkakaroon ng giyang or baka mamaya biglang malihis dahil kasi nakarecover na sila pero may pagkakataon na lumilihis. Una, Daniel, siguro mas maigi huwag ka munang pumunta sa tiyahin mo. Kasi baka mamaya every time na may nawawala doon, ikaw ang pagbibintangan kahit na hindi ikaw. Pangalawa, baka maraming tao doon na talagang makakapag-impluwensya sa'yo. Oh Daniel, balik ka dito. So parang merong tukso na talagang parang lumalapit sa'yo. Yun yung hindi magandang factor eh. Kasi pagdating, natutuwa ako, second month naka-recover ka. Usually po sa mga ganitong pagkakataon, on a healing and rehabilitation process, it takes 3 to 6 months na talagang clean, totally clean. Ngayon, pag maayos na yung recovery mo na talagang wala kang tinitake na kahit anong sabihin natin bawal na gamot, dun mag-uumpisa yung healing process. May mga pagkakataon na kumisan aabot tayo sa punto na nagigilty tayo, bakit ko ginawa ito, na ang sama pala ng ginawa ko, ganyan. Pero merong tumutulong sa'yo eh. So malaking factor yon. Huwag kang mag-alala, maganda yung suporta ng iyong boss, nandito kami para tulungan ka at sana talagang umabot ka sa punto na tuloy-tuloy ang pagbabago mo. Yun ang dalangin ko. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman pakinggan natin si Attorney Lorna Capunan. Maraming salamat. Ang problema sa droga, ngayon user ka. Pero pag tinuloy-tuloy mo yan, magiging possession, tapos magiging pusher. Ang penalty ng pusher, panghabang buhay yan, life imprisonment, ano? At kung minsan, hindi pa available. Kanya, maganda yung narinig namin na tinigilan mo na yan. Kasi yung using could lead to pushing. Ngayon, ang sabi mo, na influence ka lang ng tropa mo, no? Mga barkada mo, siguro ang solusyon dyan, magpalit ka na ng tropa. Lalong-lalo na, nagpapalit ka na ng buhay mo. Seryoso ka na sa buhay at meron naniniwala sa iyong isang boss, si Sir Anthony. At nagpapasalamat tayo kay Anthony na pinagbigyan mo kasi yung may record na siya eh. Meron na siyang theft, no? At swerte ka na ang penalty sa theft mo 6 months. Kasi ang penalty sa theft umaabot ng matagal na panahon, no? Hanggang 12 years. Depende sa ninanakaw mo. Sa mga nakikinig, at maraming gumagamit dyan ng shabu, intindihin natin ang real cause ng paggamit ng droga. Kung minsan, kulang lang yan ng pansin ng pamilya. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Lorna Capunan. Ngayon naman, balikan natin si Brother June Banaag. Maraming salamat, Mama Carla. Titingnan ko lamang yung positivity, yung positibo na nangyari kay Daniel. Ang isang
malayong paglalakbay, isang pilgrimage, isang journey, ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang, no? Pag wala yung maliit na hakbang na yan, hindi tayo makakarating doon sa pupuntahan natin. At kay Daniel, nagsisimula na siya. Salamat sa Diyos, nakita ni Daniel yung kamalian nung ginawa niya. Salamat din kay Anthony, dahil nandun yung isang mabuting Kristiyano na willing na magbigay ng pagkakataon sa isang nagkasala o nagkamali. Parang tayo, we always commit sin every day, and every day we ask God to forgive us, no? So kay Anthony, nakita ko yung mukha ng ating Panginoon na nagbibigay ng pagkakataon muli kay Daniel para baguhin. Sinimulan mo na yan ang pagbabago. Make a good first step sa pagbabago. Nandyan si Anthony at ngayon si auntie mo, si Hilda, ay maaaring may ibang pananaw na pupwedeng tumulong sa iyo. Ang lipunan natin ay magbibigay ng pagkakataon sa iyo para mabago ang lahat at maabot mo ang mga pangarap mo. Ilagay mo lang ang Diyos sa buhay mo. Otherwise, wala tayong mararating. Kasama mo ang lipunan na susuporta sa pagbabago mo. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love.